Okay class, introduction ulit tayo dito sa beams. Pag-uusapan natin dito yung types ng support, types ng loads. Okay, tapos mag-solve tayo ng mga simple problems which is magagamit nyo para makuha nyo yung concept na itong i-discuss natin for today. Okay? So meron tayong tatlong support class, si roller support, hinge support, and fixed support. Okay. So etong mga support class, iti-treat nyo sila bilang kakampi, no? Ito yung mga kakampi nyo. Kakampi. Yan. Ito yung mga kakampi ng beam nyo. Ito yung tutulong sa beam nyo, no? Para hindi siya masira, kumbaga. Okay. Tapos dito class, sa mga support natin, ito yung mga kaya nilang i-resist lang. Okay. So meron kasi tayong mga loads na sumisira nga sa beam natin, no? Okay. So meron tayong vertical force, horizontal, and moment. Yun yung mga tatandaan, yung tatlong kalaban ng inyong beam. Okay? So ito. Yung roller daw natin, kaya lang daw mag-resist ng vertical forces. Okay? Ano ba yung mga vertical forces? Halimbawa, meron tayong downward and upward forces, 'di ba? Ganun siya. Okay. So dito naman class sa hinge, ilagay muna natin yung force, no? Halimbawa, ang force na lang is pataas. Yan, pataas or pababa. Ganyan siya, no? Yan lang yung kaya niyang i-resist. Okay, next naman tayo class. Dito sa support natin, next support is hinge support. Kaya niya daw mag-resist ng vertical and horizontal force, no? So kung i-drawing natin siya, kaya niyang mag-resist ng pataas or pababa, and kaya niya ring mag-resist ng pakanan or pakaliwa. Ito, no class. Ito class, mga assumption natin ito mamaya. Okay. Next naman tayo class, meron tayong fixed support. Ito, si fixed support, kaya daw niyang mag-resist ng vertical, horizontal, and moment. Kumbaga, complete package siya class. Itong si fixed support. So, halimbawa, ilagay natin, pwede siyang mag-resist vertical, either pataas or pababa. Horizontal, either pakanan or pakaliwa. And moment class, sa moment, either clockwise rotation or counterclockwise rotation. Kumbaga, yung mga yan ang kaya nilang i-resist, no? Okay. So, dito tayo class sa type of loadings. Ayan. Meron tayo ditong point load, distributed, inclined, and concentrated moment or couple, no? Pero itong concentrated moment class, next time ko na siya i-discuss. Dito lang tayo focus sa point load, distributed, and inclined. Okay. Sa point load class, etong type of loads, ito yung mga kalaban, no? Tratuhin nyo siya na kalaban ng beam natin. Kumbaga, sila yung mga kaaway natin, no? Kaya nga meron tayong kakampi class, which is yung reaction. Okay, ito yung mga reaction. So, reaction is kakampi, load is kalaban. Okay. So, dito tayo class, sa point load, ang mga point load na nagiging kalaban ng beam natin, either pababa or pataas, no? Tapos, pakanan or pakaliwa. So, mga ganun, no, class? Yan yung mga kalaban natin. Next naman, class, pag distributed load, meron tayong yan, pababa, ay pa-rectangle or triangular. So, eto class, etong mga distributed na to, so nakapababa yung mga arrow niya, no? Pwede rin siyang maging pataas, pwede rin siyang maging pakanan, pwedeng pakaliwa na distributed load na rectangular. Same dito class sa triangular, pwede rin siyang maging pataas, pakanan, or pakaliwa. Okay, so ang unit class, ang unit kapag ang pag-uusapan natin is si point load, ang unit ng point load class is si kilonewtons. Ang mga load kasi natin class, forces natin is weight. Ang isang example niya, no? Weight. And yung kilonewton is force siya, no? Okay. Next naman class, kapag distributed load, ang unit niya is kilonewtons per meter.
pagandahin natin, per meter. Kasi itong distributed load class, kumbaga sa beam, hindi lang siya iisa, no? Kumbaga maraming point load yan na tumatama sa more than 1. Basta maraming meter class ang tinatama niya. Halimbawa, 2 meters, ganun. Explain ko mamaya. Okay. Next naman class, kapag point load, di ba? Or inclined load, kilonewton pa rin siya. Kilonewton pa rin yan. And kapag sinabi natin class na moment, ang moment natin class, ang unit niya will be kilonewtons times meter. Okay, no? So, class, kapag point load, no? Point load, kilonewton. Distributed, kilonewton per meter. Inclined is kilonewton pa rin. And pag moment, kilonewton times meter. No? Kumbaga. Okay. So, dito tayo, class, example natin. Okay. Meron tayong support dito. Etong una natin, class, is what? Eto, same dito, no? Meaning, ito ay hinge support. So, yung hinge support daw natin, class, pwedeng mag-resist either pataas and pababa, pakanan or pakaliwa. Pero ito, class, yung magiging reaction na to, yung pataas at pababa, pipili lang tayo ng isa dyan. Mag-a-assume tayo, no? Ng magiging reaction nila. Same dito, class, sa pakaliwa, ay pakanan and pakaliwa. Pipili lang tayo ng isa dyan, okay? Okay. So, dito, class, dalawa daw yung reaction niya, no? Yung hinge. Ang pipiliin ko na lang is pakanan, ay pataas, and pakanan. Ito na lang yung gusto kong assumption. So, kapag, class, ang nakuha nyo dito sa reaction is negative, meaning, mali lang yung assumption nyo. Kapag mali yung assumption nyo, halimbawa, negative nakuha mo, ipupunta mo lang siyang pababa para maging positive siya. Okay, ganun lang naman siya, class. Sabihin natin, eto si support A and support B ito. So, eto, class, etong bilog na to, same dito, no? Ang tawag sa kanya is roller support. And kaya niyang mag-resist ng pataas or pababa, no? Yun yung reaction niya. Magre-react kasi siya. Yung mga support kasi natin, class, nagre-react. Eto, no? Etong mga support natin. Eto yung support natin. Nagre-react siya. Ito yung reaction niya sa mga loads. Etong mga kalaban, di ba? Kumbaga, eto utang. Tapos eto ikaw, eto yung mama mo. Kumbaga dalawa kayong sasalo ng utang. Ganun lang naman siya. Okay. So eto, class, since point A siya, A and pataas, di ba sa ano natin, Cartesian plane natin. Sa Cartesian plane natin, eto yung x and y axis, di ba? Okay. So, dito, class, since pataas siya, and point A siya, tatawagin natin siyang A, Y. Okay lang? So, reaction at A, ang meaning yon, reaction at A sa Y axis, no? Tapos, ito naman, class, reaction at A sa X axis. No? Okay lang? Okay. So, ganito to. Next naman, class, eto, point B naman siya. Ang tatawagin lang natin siyang reaction at B sa Y axis, no? Okay. So, take note nyo na lang yun, class. Kapag narinig nyo, pwede nyo siyang isulat sa notes nyo para mas madali, no? Para mas madali nyo maintindihan. And since eto, class, okay, para hindi rin kayo malito, sasabihin ko yung iba pang detail sa halimbawa, no? Eto. Yung mga reactions natin kapag vertical and horizontal, ang unit niya is kilonewtons din, no? Naka ano lang tayo, naka metric system, no? Okay. SI unit pala, SI unit. Okay, kilonewtons din sila, no? So yung AY
ang magiging reaction niya kapag nakuha natin siya is kilonewtons, si By is kilonewtons din, si Ax is kilonewtons din. Okay, para hindi kayo malito next time. So eto class, etong mga load natin, halimbawa meron tayong 10 kilonewtons na load. So sir, bakit kilonewtons? Kasi point load lang naman siya, no? Point load siya. Eto. And ang unit niya is kilonewtons. Okay. So kapag kilonewtons ang unit niyan, matik ang mga makukuha nating reaction is kilonewton lang din, no? Kasi ang mga reaction lang natin is vertical and horizontal. Kapag meron na kasi tayong moment class, halimbawa dito, next time na siya. Okay. So halimbawa, yan, no? Move ko lang to. Yan. Magmo-moment tayo. Ang una nating gagawin class is magmo-moment. Meron kasi tayong tatlong equation ng equilibrium, no? Summation force ng y, summation force ng x, and summation ng moment. Di ba? Okay, yan yung tatlo. So, halimbawa class, ang una nating gagawin kapag ganito, summation of moment kaagad. Kasi, kapag nag-summation ng Fy tayo, sige, try natin summation ng Fy bakit summation ng Fy? Kasi, halimbawa, ang mga kukunin mo dito class, find Ay, Ax, and By. No? Yan. Tapos, sige, yan muna siguro. Okay. So, Ay, para makuha natin siya class, pwede natin gamitin yung summation ng force y or summation ng moment. Hindi mo naman pwedeng gamitin summation ng x kasi y nga yung hinahanap mo ba't mo gagamitin si x, diba? Okay, try natin summation ng force ng y. Summation force ng y is equal to 0. Equal to 0 palagi class kapag beam. Kasi kailangan maging equilibrium. Ano ba yung equilibrium, sir? Dapat hindi siya gagalaw. Okay. So, dito tayo. Summation ng force ng y, no? Ano ba yung mga forces na dumadaan sa y-axis? Okay. Si Ax ba, dumadaan ba siya kay y-axis? Hindi naman, di ba? Kasi kung ito yung Cartesian plane mo, ito si y, ito si x. Yung force na to, yung paganyan, hindi naman siya dadaan kay y. Kumbaga, hindi siya naka-align kay y. Ang mga naka-align kay y class, pag ganito, pataas and pababa. Ang mga naka-align kay x, pakanan or pakaliwa, no? Kumbaga, hindi siya susunod sa line. Dapat susunod tayo sa line, no? Okay. Halimbawa, yung mga AY natin class is eto, ay yung mga reaction sa Y natin, forces sa Y is AY, 10 kilonewtons, and si BY. Sana na-gets na yan. Okay. So, alisin ko na. Pag nag-summation force ng Y tayo class kasi, okay lang din naman, kaso nga lang wala pa tayong makukuha. Halimbawa, no? Ang assumption natin, positive na lang, upward positive, no? So, tignan mo nyo muna yung mga upward. Yung mga upward dyan is si AY plus BY. Okay, positive sila, kaya plus. O, lagyan din natin ng plus para hindi malito. And, downward is negative. Sabihin, ilagay na lang natin, sige. Yung downward dyan, class, makikita nyo si 10 kilonewtons, pababa yung ulo niya. So, minus 10 is equal to 0, no? So, pag kinuha natin yan, class, wala tayong makukuha kasi unknown si AY, unknown si BY. Hayaan muna natin. Alisin natin siya. Huwag munang ganyan. Ang unang step class, gagamitin nyo si moment. Huwag ko nang ilalagay yung step, kayo na lang bahala sa notes nyo. Summation moment. Okay, sir, tanong, no, saan tayo dapat mag-moment? Magmo-moment lang tayo class sa mga supports. Okay? Hindi kayo pwedeng mag-moment sa mga yan, sa mga point na to. Kung gusto nyo mag-moment dyan, okay lang class, pero mali kayo. Okay. Summation moment tayo kay B. Try natin. Is equal to 0. Clockwise is positive. Ganito ang clockwise. Research nyo na lang bakit ganyan. Diba? Okay. So, pag ganyan. Okay, mag-moment tayo class. Ang mga forces na papasok kapag nag-moment tayo kay B. Okay. Una si AY. Sir, bakit si AY?
Si AY class, lilipad siya ng paganito kay B. Lilipad siya ng paganyan. Same dito, di ba? Yung lipad niya paganito, same siya dito. Yung inassume natin na positive. Meaning positive siya. Lagay natin, oh. Tapos, kapag nag-moment kayo, class, take note kapag nag-moment kayo, meron kayong force dapat, at the same time, meron kayong distance. So, kapag moment, force times distance. Kapag walang distance, class, yung moment nyo, hindi na siya moment, di ba? Hindi na siya tatawaging moment. Okay. Sir, bakit si AY pwedeng mag-moment kay B? Parang ganon, no? Okay. Ganito kasi yan, class. Ang reaction mo kasi, kukunin mo yung, halimbawa, ito yung reaction natin. Pwede siyang tumama na ganito. Yan. Pwede siyang tumama na ganyan. Halimbawa, yan siya. Ito siya, no? Tapos, titignan mo yung kanyang perpendicular distance. Ano ba yung perpendicular distance, sir? Ay, yung perpendicular. O, tama, perpendicular distance. Halimbawa, ito yung line mo, no? Dito tatama yung arrow, ganyan. Kumbaga kahit doon sa dulong yun pa rin yung arrow, same lang yan. Okay. Yung perpendicular distance niya, class, ito. Magdo-drawing ka lang, class, ng right triangle. Okay. Ganyan, no? Okay. So, yan yung lipad niya. Kumbaga lilipad siya ng straight na ganyan. Tapos, try mong mag-drawing ng right angle, meaning 90 degrees yan, no? Okay. Kapag nag-drawing ka ng ganyan, class, eto na yung magiging distance mo. Kapag nakapag-drawing ka ng right angle, meron siyang distance. So, sana naintindihan siya, no? Okay. So, try natin sa iba. Kapag hindi tayo nakapag-drawing, class, ng right angle, hindi natin siya pwedeng i-moment. Okay. So, yung AY, meron siyang distance, perpendicular distance na 6 meters. Okay lang? Dapat meron palagi yan. Okay. Si AX, sir, try naman natin. No? Si AX. Halimbawa, si AX, dito siya. Ito, i-drawing mo yung tira niya kung saan siya pwedeng dumaan. Ito. Oh, yan. Same lang naman yan, no? Kumbaga, itong si AX, pwede siyang dumaan na ganyan, di ba? Okay. Tapos, titingnan mo. Ito yung line niya, no? Try mong mag-drawing ng perpendicular distance. Saan kaya? Pwede ba? Pwede ba tayo mag-drawing ng perpendicular distance? Wala na, no? Kasi wala naman ng line. Kumbaga, eto kasi kanina, nung nag-drawing tayo ng line of action niya, no? Kumbaga, yung susundan niyang linya. Eto, which is straight line lang naman. Nakapag-drawing tayo dito, class, ng 90 degree angle. Tapos yung 90 degree na yan, eto kasi yung isang line, which is yung beam. Siyempre, titingin tayo palagi sa beam, di ba? Ayan. Kaya nakapag-drawing tayo ng 90 degree angle. Etong si AX, class, tumama lang siya, no? Tumama lang siya kay B. Meaning, wala siyang moment arm. Okay? As long na may moment arm, class, pwede kang mag-moment, di ba? Okay, next naman tayo, class. Pwede kaya si 10, try natin, no? Drawing tayo ng line. Ito yung linya na pupuntahan ng arrow mo, no? Kapag in-extend mo siya. Pwede kasing yung arrow mo lumipad hanggang dito, no? Same lang yan. Same lang yan. Okay. Nakapag-drawing ba tayo, class, ng 90 degree angle? Meron, no? So, dapat, yung 90 degree angle, class, ko-connect sa beam and dito sa point of action ng force mo. No? Beam and point of action. Tatandaan nyo yun. Hindi ko na isusulat. Kayo na lang mag-take note. Okay. So, tumama siya. Tapos, ang moment niya, class, is pag ganito. Okay. So, yung isa, clockwise, positive. Ganito na lang is negative. No? So, magkaibang ikot yan. So, eto, class. Etong ikot na to is same dito. Meaning, negative siya. No? Minus 10 times ang kanyang perpendicular distance is 3 meters. Or moment arm. Diba? Moment arm ang sabi kong tawag dyan. No? Moment arm niya.
Kumbaga, ito yung rocket natin. Ilang distance ba yung trinavel niya magmula kay B? Diba? Di 3 meters. Okay. Alisin natin. Alisin natin to. So, sabi ko kanina, kapag moment kayo, force times distance. Diba? Tapos, huwag niyong kakalimutan, class C. Minus 0 sa dulo. Okay, sir, bakit hindi nag-moment si BY kay B? Okay, ganito, class, Halimbawa, pag nag-assume kayo na moment at B, eto, moment at B, meaning lahat ng reaction at B is cancel na, maaalis na. Unless may moment ka kay B. So, next time ko na siya i-discuss yung ganong way kapag may fixed beam na tayo. Okay, sa fix na lang siya. So, mas i-explain ko siya doon. Okay, mas simpleng explanation, class. Kaya hindi na natin nilagay si B, no? Kasi, etong B, tatama dito. Diba? Ito yung point of action niya. Kumbaga yan yung point of action niya. Tapos, magmo-moment ka kay B. Nag-moment ka kay B. Wala ka ng distance. No? Kumbaga yung distance mo na sa BY, papunta kay B is 0 na. Kaya, yung B is mawawala na lang din, di ba? Okay. So, kapag ikakalcue mo yan, class, kasi may nalilito pa ata sa calcue, yung AY, class, yun yung magiging alpha x. No? Alpha x times 6 minus 10 times 3 is equal to 0. Di ba? So, that yung x dyan, class, will be 5 kilo newtons. Diba? Ganun lang naman siya. Okay. Okay, next tayo, class, kapag nakuha na natin yung summation kay B, alisin ko na to, yung x na to, AY lang din yan. Nilagay ko lang kapag kung paano nyo i-input sa calcu, no? Okay. So, meron na tayong AY, nakuha na natin. Next naman si BY. Kapag kukunin natin si BY, class, summation force na lang tayo ng Y is equal to 0. Okay. Bakit summation force ng Y, sir? Siyempre, BY nga, class, Kapag nag-summation force ng X tayo, hindi naman natin makukuha si BY. Diba? Okay. Next, summation force ng Y tayo, class. Move ko lang ulit. Okay, summation force ng Y tayo. Okay, titignan lang natin yung mga force na dadaan sa y-axis. Meaning si AY, si 10 kN and si BY. Okay, pag sinama nyo to, class, ewan ko na lang. Kayo na mag-isip. Okay. So, AY, class, assumption tayo, upward positive, no? So, AY, since pataas siya, positive. Si BY pataas is positive. Kapag nag-assume kayo ng positive na pataas, tignan nyo muna yung mga pataas para yun na agad yung i-positive nyo. Tapos saka kayo tumingin sa mga pababa para hindi kayo malito. Minus 10 is equal to 0. Is equal to 0 palagi. So, yung AY, class, nakuha naman na natin siya, no? 5 kN siya. So, magiging 5 kN. Alisin na natin yung unit. 5 plus BY minus 10 is equal to 0. Yung BY, class, huwag nyong ilalagay sa calculator na alpha B, alpha Y. Wala yan, class. Okay. Kasi may nakita kong ganun nung nakaraan. Yung BY, class, iisa lang yan, no? Meaning yan lang yung reaction sa B mo at Y axis. Okay, so yung BY, class, set mo na lang na X sa calculator. So, solve for X, no? Shift solve. Yung BY natin, class, will be 5 kN then. Diba? Tapos, sige, ilagay na lang din natin yung magiging reaction niya. Yung AY natin, class, in-assume natin na upward positive, which is tama, ilagay mo na lang sa dulo. Yung BY, in-assume natin na upward positive, ilagay mo na lang din sa dulo na upward siya. Okay. And, kaya kilonewton, class, yung naging unit. Kasi kung titingnan nyo dito, yung mga vertical force and horizontal force, ang unit nila is kilonewtons. Okay. Yung AX, class,
no? Yung AX, since mag-isa lang naman siya, eto, yung kakampi natin, wala naman siyang kalaban na horizontal force din, meaning yung AX natin is 0, wala siyang kalaban.